Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, pwede bang tingnan mo muna yung nasa may kaliwat kanan na katabi mo? Yes, yung katabi mo. Ayan, at pakibatit, sabihin mo, masaya ako na nandirito ka ngayong gabi. Ayan. Ayan. At pakisabi, huwag ka nga absent next Friday. Amen. Amen. Praise the Lord. No, purihin po ang Panginoon dahil napakarami po na talaga naman pong sumunod sa gawain po ng Panginoon, and we are so blessed dahil Friday pa lang po yan. Tomorrow meron pa yata na talagang i-recognize po na hindi lang sumunod sa Lord but to be a faithful member po ng gawain po ng Lord dito sa FCC. Ulitin ko lang po, hindi po kami nagtataas or hindi po tayo nagtataas para sa mga bisita po natin ngayong gabi. Ang FCC po, ang Filipino Christian Church ay hindi nagtataas ng anumang relihiyon, sekta or organization. Ang itinataas po natin ay ang Panginoong Yesus. At ang goal natin ay magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sa tema po natin na Let's Go. Sino po rito ang ready na let's go na? Yun. Let's go na ba? Amen. Nakakatuwa po kasi nakakagalak po na talaga pong ang presensya ng Lord, ang gawain ng Lord ay patuloy niya na pinayayabong po. And to start po yung message ko po today, nag-start po ako na magkaroon ng series. Kung ang Pastor Benji po natin ay meron po siyang series about the life and ministry of Apostle Paul, At na-bless ba kayo doon sa buhay ni Apostle Paul kung paano siya binago ng Lord? Kung paano siya ginamit ng Lord at kung paano siya talaga nag-let's go, No turning back, talagang on the day na na-meet niya si Lord, ang Panginoong Hesus sa Damascus, sa road ng Damascus, right then, sinabi niya, let's go. Kasama kita, Lord, hindi ako mag-turn back. Padayon, gid, di ba? Diretso, Mga Bisaya diyan, padayon, tama, di ba? Tuloy lang. At nagpatuloy siya. Ngayon po, hindi po buhay ni Apostle Paul, Kanina po binasa na ating tagapanguna yung verse po. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay yung letter po ni James or ni Santiago sa Tagalog. And ito pong series po na ito ay meron lang 4 na topic, Kumbaga parang ganun po na parang nabibless po ako sa mga pastor natin dito na ang ganda kasi kapag series ando dun yung kumbaga parang dynamics, yung progression na ando dun yung growth. So I really pray for this one, and ito po ay inalign natin sa team natin na seek, pursue, and conquer for Christ. But instead of let's go, kasi let's go na nandito na tayo tama po ba? So, ang tanong doon, ando doon ka na, what's next? So, binigay po ng Lord yung press on. Pakisabi mo sa katabi mo, press on. Ano ibig sabihin ng press on? Sabi ni Aling Miriam Webster, to continue moving forward in a steady way. To continue forward in a steady way. Paparating na po ang anniversary. Sino po excited sa anniversary? Amen, Sana po hindi lang po tayo excited sa anniversary. Excited din tayong magdala ng buhay na kaluluwa na kailangan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? So we will go moving forward in a steady way, May goal tayo. Meron tayong tinitingnan to continue to do something specially in a determined way, May mga dadaanan tayo na hindi madali. May dadaanan tayo na hindi lagi smooth sailing, May dadaanan tayo na siguro mabato, maulan, siguro may mga nagiinuman, pero hindi tayo magiinom. Magiinom tayo ng tubig kasi mainit. Pero we will continue to press on. But alam nyo, sabi po ng Bible Dictionary, yun, sa may dictionary yun. But how about sa may Bible Dictionary? There are lots of definition ng press on, na word. And to just give you yung mga few, sabi dito, press on is to make, run, or flee. Or to put flight or drive away.
To run swiftly in order to catch a person or thing. Parang katulad ni Apostle Paul. Noong time na hindi pa nakilala siya sa Lord, diba? Ang ginagawa niya, talagang pinupurso niya, hinahanap niya yung mga Kristiyano para i-persecute. To press on is, there are some, no, lalong-lalo na sa Biblia, may mga figurative, no, na mga verses, no, of one who in race run, marami niyan si Apostle Paul, di ba? Yung pagtakbo, no? Swiftly to reach the goal, di ba? I press on to really reach the prize, the goal, no? To persecute, to be mistreated, or to suffer persecution on the account of something. Parang si Apostle Paul lang din, ano? Noong time na nakilala niya ang Lord, ganun din, no? Sabi nga kung matatandaan niyo po yung mga last na message po ni Pastor Benji, itinatwa, o kumaga parang ipinagpalit niya yung mga titles and credentials and everything niya. Nung nakilala niya ang Panginoon, tinapon niya lahat ng yon. Kasi those are temporal. Temporary, mawawala lahat. Titles, lahat ng meron siya, lahat ng meron siyang daladala niya, iniwanan niya yon. Para lang makamit yung hindi lang temporary, but eternal. Sino yon? Ang Panginoong Jesus. To press on is to seek after eagerly, earnestly, or endeavor to acquire. And you know what? Dito po sa binasa po ng ating tagapanguna, dito po sa may verse na pag-aaral natin tonight, yung word po na pinakamalapit is to suffer persecution on the account of something. Kaya nga sinabi ni James, consider it. Sabi nyo nga, consider it. Pagpapag-aralan nyo po yun, on the original, yun po yung aorist verb. Pag sinabing aorist verb, yun ay yung pinakamataas. Walang option doon. Hindi optional. Kundi yun yung pinaka-prerogative. Yun yung kumbaga parang susundin mo. Kaya consider it pure joy. Sino ba si James? Sino po nakakilala kay James? Hindi po si James na kapitbahay nyo. Ha? Si James po na sumulat ng letter ni James. Si James po or sa Greek word na Jacobus. Yun po ang name niya. Siya po yung half-brother ng ating Panginoong Jesus. Okay? And he is one of the leaders ng Jerusalem Church. Natatandaan niyo po sa Book of Acts, nung time na nabuo ang church, kung babasahin niyo po ang Book of Acts, hindi lang po yung Acts of the Apostles, but yun yung paggawa ng banal na spirito sa buhay po ng church. And just want to remind you, ang church po ay hindi po building. Ang church po ay grupo ng mga tao na kumilala at tumanggap at may personal na relationship sa Lord. At tingnan mo yung kaliwa mo, sabihin mo, ikaw yun, kapatid. Part ka ng church. Kaya pagkasabi mo, press on. Diba? Para kanino ba yung sulat ni James? Kasi mahalaga na malaman natin no? Na bakit sinulat ni James to at ano yung layunin niya, bakit niya isinulat yung letter niya. Okay? By the way, isinulat niya sa may 12 tribes, no, na nag-scattered during diaspora. Nung time na kumalat yung persecution, nung time na hinahanap na sila ng mga religious leaders kasi nga because of their newfound faith, kanino? Sa Panginoong Jesus. So dito, kung matatandaan nyo rin, minention din nyo ni Pastor Benji, nung time na una na leader na may namatay dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Sino yun? Si Stephen. Doon una, no? Kumbaga parang doon nila talaga nakita kung paano yung persecution at yung challenge ngayon ng sumusunod sa Panginoong Jesus bilang faithful follower ng Panginoong Jesus. And ito yung audience na during that time. Ito yung original recipient ng letter niya that they are facing persecution and hardship. Huh? Sino mo rito may na-experience sa paghihirap sa buhay? Taas ang kamay. Lahat tayo, no? Siguro tiga-ibang planeta ka kapag wala kang paghihirap, no? Wala kang problema. Pero sila, kung babalikan natin yung original na situation nila, ito yung trials, ito yung hardship nila. Na after na makakilala sila sa Panginoon, I think within, sabi ng mga scholar, 2 years, nung time na ang church ay nagmumultiply, no? From Book of Acts, chapter 2 or 3 and 4, from 3,000, 5,000, 7,000, and talaga naman nagmultiply sila. Ito yung nangyari. Persecution. Hinahanap sila ngayon. No?
May mga pamilya na dinadrag sila sa labas ng tahanan nila para ikulong sila, pahirapan sila. Para ano? Para i-recant nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. And that's why most of them fled away from Jerusalem. And doon naman makikita mo yung perspective ng Lord. Kaya sabi ng Lord, you will go from Jerusalem next to Judea, Samaria, and to the most part, ends of the world. Ganon ang ginawa ng Lord sa kanila. And look at this. Nung time na nandoon sila sa talagang, wow, sabihin natin na pagsunod, yung init nila. Kaya yung mga nirecognize po natin kanina, no? Yes, napakasarap ng feeling na sumunod sa Lord. Amen po ba? Pero kasama po yun, sabi nga nung isang professor ko, it's part and parcel ng pagiging lingkod at pagiging anak ng Diyos, yung mga pagsubok. But here's the thing. Buti na lang si James, bilang isang leader at faithful na leader ng church, sinulat niya yung letter to encourage these discouraged, persecuted believers during that time. Bakit? Para nang sa ganon, hindi mamatay yung init sa paglilingkod nila. Para nang sa ganon, hindi mamatay at mawala yung kanilang personal na relationship sa Panginoon. Nang sa ganon, patuloy sila maglingkod. Patuloy sila na mag-share ng gospel, mag-share ng salvation sa mga tao sa paligid nila. What's the purpose of James? Isa po ang James sa New Testament na tinaguri ang parang Proverbs or Book of Wisdom. Kasi po si James, dalawa po, sabi ng mga scholar, yung kanyang influence sa writings. Halos lahat nung kanyang mga sinulat o yung mga wisdom na nasa may Book of James ay coming from Book of Proverbs, and at the same time, yung pangalawa, yung teaching nung kanyang kapatid. Sino yon? Ang Panginoong Yesus. And kung babasahin niyo po ang Book of James, halos lahat ng discourse and teachings ng Panginoong Yesus sinamarize niya, inilagay niya sa Book of James. Now, what's the purpose? To trust James' wisdom. Kanino nang galing yung wisdom ni James? Sa Panginoong Yesus. And to use circumstances to remind these believers that their circumstances, are ways to make them like Jesus. To walk by faith. Pakisabi sa katabi mo, walk by faith. And how do we walk by faith? Sinama na ito ng Panginoong Yesus sa kanyang ministry. Love God and you love others. Dahil sa kahirapan, dahil sa may persecution, alam nyo, nangyari sa mga believers during that time, kinalimutan nila. Some of them or most of them forgotten their faith, their belief sa Panginoong Yesus. And dahil sa nahihirapan sila, nagtatago sila, alam mo yun, sige, eto na lang yung gawin natin. Unahin na lang natin yung pangailangan natin, di ba? Unahin na lang yung kagustuhan natin, no? And anong nangyari, no? Nung inuna na yung kagustuhan nila, inuna nila yung ways nila, parang lang Joyce Ann ba? Si Joy Ann. No? Pag inuna mo yung sarili mo, anong consequences? Minsan, nadidiskarel tayo. But you know what? May purpose din ng Lord. Bakit inaalaw niya yun? Na kahit minsan, sabi nga ng pastor natin, kasalanan mo na, pero alam ginagawa ng Lord, nire-redeem niya. Nire-redeem ka niya. Para nang sa ganon, you learn the lesson, you learn your lesson, and at the same time, i-correct mo yung paglakad mo sa Panginoon. Ito yung gusto ni James sa kanila. Na sige, nakalimutan nyo, pero huwag nyo kalimutan, huwag nyo patayin. Ipagpatuloy ninyo, press on. Para nang sa ganon, yung mga nasa paligid nyo, makita ang ilaw na galing sa Panginoong Yesus. And they will also do the same thing. There are 4 topics po, or lesson po na gusto ko pong i-share. Unang-una po, yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Mag-aral po tayo. Alam niyo na kung saan idol eh. Tayo pong lahat ay manalangin before tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Lord. Lord, maraming salamat. Alam po namin, ang salita mo, Lord, ay makapangyarihan, Lord. Nakakapagbago, Lord. Nag-edify, Lord. It transforms us, Lord, to a person, to a child that you want us to be. Lord, as we study
the letter of James. Help us, Lord, to really see the truth, to really see the principles, Lord. Nang sa ganun, it will be applied, Lord, sa buhay namin every day. And we will go on and continue, Lord God, and press on as your faithful followers. In Jesus' name we pray. Amen. Sabihin niyo po, seek the faith that stand in trials. Seek the faith that stand in trials. To press on, kapatid. You need to seek the faith that stand in trials. Yan yung una po na tinuro ni James sa kanila during that time na sila ay nakaka-experience ng persecution at paghihirap. Yes, there are personal na mga trials and circumstances. Pero yung general, yun nga yung nagtatago sila dahil pinapahirapan sila. Yung iba sa kanila, kinukulong, yung iba sa kanila, ginagawang poste sa gabi. Tinatali sila doon, human pose, na papahiran sila ng alkitran, yung buong katawan nila, and then paggabi, liliyaban yun. Yun yun. Tapos sasabihin ni James, consider it pure joy. Ha? Yung iba sa kanila, pinapakain doon sa may arena. Anong meron nandun sa arena? May mga leon. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi leon yan. Diba? Pero meron daw leon sa lungs natin, sabi kanina sa worship. Amen? Na yung leon na yun is yung ang Panginoon, yung banal na spirito na kung saan. For me, personally, I take that na parang when we worship the Lord, let that lion really comes out. Wag mo hayaan na nandiyan lang siya, ibigay mo kasi para sa Panginoon yun. Amen ba? So how do we press on? Seek the faith that stand in trials. Isa po sa gusto ko po sa may topic po, pag binabasa ko po ang Book of James, is yung sinasabi ni James na, let your faith, not remain on faith. Kumbaga parang yung pananampalataya na nanampalataya ka lang. Hayaan mong lumitaw yan, hayaan mong lumabas yan sa buhay mo. Sabi nga, faith without work is dead. Kasi ang nangyayari during that time, nakalimutan nila yung mensahe ng Panginoon that when you love God, dapat makikita yon. How you treat others. And isa sa mga naging issue, naging concern is kinalimutan ng mga mananampalataya yung care, yung loving nila sa bawat isa. For the sake lang na, pipiliin ko muna yung sarili ko kaysa sa pangangailangan nila. Ako muna. Minsan ganun tayo, di ba? Ako muna. Pero binago na tayo ng Lord. Sabi nga, di ba? It is no longer I who lives in me. It is Christ. And kaya tayo nawawala sa wisyo or nawawala doon sa may journey na gusto ng Lord sa atin. Kasi iba yung ginagawa natin. Iba yung sinusundan natin. Iba yung pinapakinggan natin. Hindi na po natin babasahin, binasa po natin ng tagapanguna natin kanina. There are 3 things that I'd like to share tonight. To seek the faith that stand in trials. Sabi ni James, see trials, opportunities for growth. Ulitin po natin, see trials are opportunities for growth. Kailangan po ba natin reading 101? See trials are opportunities for growth. Yung mga trials po sa buhay natin na inaalaw at pinapadaan ng Lord, opportunity po yan para tayo lumago. Amen po ba? Gusto ng Lord na ikaw ay lumago. Gusto ng Lord na lumalim ka. That's why press on. Kaya sabi niya, consider it pure joy whenever you face or whenever you experience trials. Sabi pa, various trials or many kinds of trials. And sabi doon sa pangalawa, when you see trials that opportunities for growth, remember to ask God for wisdom. I'm sure, minsan or most of the time, doon sa may pangalawa, nakakalimutan natin yan. Kasi kung saan-saan tayo lumalapit, kung sino-sino kinakausap natin. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, ang gusto ni James, sinasabi niya sa mga co-believers, co-soldiers niya, co-followers ng Panginoong Hesus na kasama niya, remember to ask God for wisdom. Mamaya po,
Mababasa po natin yan. Kasi isa nga sa mga influence sa may writings si James ay Book of Proverbs. Pangatlo, be faithful to God. Kasi po, yan po ang makaka-please sa Lord. Yung pananampalataya natin. Na hindi lang basta pananampalataya, kundi dapat halata, nakikita, may resulta sa buhay natin. And hindi lang be faithful to God, do not waver. Pakisabi sa katabi mo, do not waver. Sabi po doon sa may James 1, verse 2 to 4, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. No? Sabi po dyan, when you meet trials, ang dami na, trials, plural na, tapos meron pang various kinds. Diba? Grabe, no? So talagang, sabi, consider it. Sabi nga, count it all joy. Diba? Maggalak kayo kapag kayo ay rumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit kailangan natin na maging masaya, maging magalak? No? Kasi yung mga pagsubok na yun, hindi lang nagpapalalim at nagpapalaki sa'yo, doon mo nakikilala kung sino ang Diyos na sinusundan at pinaglilingkuran mo. Amen ba? Doon mo nakikita yung character ng Lord. Doon mo nakikita yung ways ng Lord na hindi mo nakita noon, nung hindi mo pa siya kakilala. Nung wala pa siya sa buhay mo, nung hindi mo pa siya tinanggap. Joy Ann. Tama ba? Pero nung tinanggap mo na siya, iba na. No? Kung dati, hawak-hawak mo yung alak, iba na ngayon ang hawak-hawak mo. Hawak-hawak mo na ngayon ang Bible. No? Kasi ito, hindi lang to magbibigay ng buhay sa iyo. Iba yung buhay na nabibigay ng alak. Tama ba? Pero yung buhay na galing po sa salita ng Diyos, hindi lang po dito yon. Eternal po yun, mga kapatid. That's why whenever you face trials, anumang problema yan, anumang pagsubok yan, count it all joy. Magalak ka, magsaya ka, kasi alam mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Minsan, parang, andali sabihin na parang, count it all joy. May babayaran ako bukas. Si Judith at saka si, di ba? Si Juna. Di ba? Pero sabi na salita ng Lord, count it all joy. I don't know. But for me, personally, kasi yung sistema ng mundong ito, nakatingin lagi, dapat meron ka, prepared ka. Pero iba si Lord Sabi nga niya sa Hebrews, di ba? Faith, It's a process. Hindi lang sa set or thinking ng mind. Pero there's peace in your heart na kung ano man yung mangyayari kinabukasan, mangyayari yun. Amen ba? Kasi hindi ka nakadepende sa sitwasyon, hindi ka nakadepende sa tao, hindi ka nakadepende sa anumang mga bagay dito sa mundo. Nakadepende ka sa Diyos na hindi man makita, pero alam mo, buhay siya, hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, at lagi siyang nariyan sa tabi mo. Amen? So sabi ni James, count it all joy. By the way, lahat ng nandirito, temporary. Kasi sabi ng Lord, everything will pass away. One thing will remain. Ano yun? Salita niya. So, wag mong i-embrace yung mga nasa mundo. Wag mong i-embrace masyado yung katabi mo. Make sure lang na pag in-embrace mo, kapamilya mo yan. Count it all joy. Second is that testing. Alam mo po ba, testing of your faith produces steadfastness. Alam mo, bakit inaalaw ng Lord? Bakit po pinapadaan ng Lord para nang sa ganon? Yung mga trials na yun yung test sa atin. Para nang sa ganon mag-level up yung pananampalataya natin. Yung relationship, yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa Lord. Kung ikaw ba ay magpapatuloy, magpe-press on, o mananatili ka doon. Iiyak ka na lang. Diba? At sasabihin mo, gusto ko nang bumitaw, Lord. Wag, kapatid. Press on. Because whenever you overcome, when you pass through doon sa mga trials na yun, sabi doon, it will produce steadfastness. And the next one, when you have that steadfastness, sabi dito, that steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ito yung magiging response mo ngayon. Nasabi ni James doon sa mga tao, hindi yung
pagyaman, hindi yan yung mga applause ng mga tao, hindi yung mga temporary dito sa may mundo. Sabi niya, yung mga bagay na kung saan inaalaw ng Lord sa atin, ito yung pananampalataya natin, nagpa-pass through tayo dito sa persecution na to. After natin mapagtagumpayan ito, kakaiba yung resulta. Ano yung resulta? No? Sila ay lalakas. They will view life hindi katulad ng pagtingin nila before. Kasi dati nung wala ang Panginoon, ways mo, paraan mo. Pero nung nakilala mo na ang Panginoon, hindi ka na nagtitiwala sa ibang tao. Hindi ka na nagtitiwala, hindi ka na basta-basta nagtitiwala sa diskarte mo. Sa Lord ka na nagtitiwala. Kasi alam mo, kapag sa Lord ka nagtiwala, the best yun. Amen ba? Trials are not meaningless. Pag may pagsubok, kapatid, wag mong dibdibin. Sabi nga, tuhurin mo. Ipanalangin mo, ibigay mo sa Lord. Trials are not meaningless because they produce perseverance. Perseverance leading to maturity and completeness. By the way, in the book of James, yung completeness, yung maturity, 7 times inulit. And alam niyo po, ang 7 sa Jews, it's about what? Complete. It's about you are parang full of integrity. Ibig sabihin, kumbaga sa may kotse, sa Toyota, na kapag nakapass through siya doon sa may trials, doon sa may, anong tawag dito? Yung pagka bumili ka ng bagong sasakyan, anong ginagawa? Tinetest drive. Pag nakapass through, actually, hindi nga tinetest drive ngayon eh. Before ibigay sa'yo yung sasakyan na bago, na-test drive na yun. Ibig sabihin, may integrity na yung sasakyan na yun. Nag-pass doon sa standard ng Toyota. Ganun ang Lord. Kapag na-overcome mo yung panibagong pagsubok o yung pagsubok na binigay niya at inalaw niya sa'yo, you have the integrity. Integrity na hindi galing sa'yo, galing sa Lord. Malakas ang tao na yan. Hindi kasi dahil sa may diskarte niya. Malakas yan kasi nakakapit siyang kanino? Kay Lord. Amen? Tanay yung may katabi mo, kanino ka nakakapit? Ayan. When trials come in your way, always remember that God is building you. Kinukumpleto ka ng Lord, inaayos ka ng Lord, binabago ka ng Lord araw-araw. Okay? That's why see trials that opportunities for growth. Hindi ka para pahirapan, hindi ganun ng Diyos. Gusto ka niya na ma-build up, gusto ka niya na mag-improve, gusto ka niya na ma-reach mo yung full potential mo. Pangalawa, remember to ask God for wisdom. Pag may pagsubok, pag may temptation, punta sa may Biblia. Amen? Lord, ano ba yung mga naging lesson namin? Ano ba yung mga naturo nila, pastor, sa amin pag may mga ganitong pagsubok? Si James sabi niya, you ask God for wisdom. Let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Alam niyo po, pag kilala niyo ang Lord, hindi ka basta-basta mahihiya sa Kanya, tatakbo ka lagi everyday sa Kanya. Amen ba? Sabi ni James sa may Proverbs 3:5-6, alam niya ng iba. Memory verse nga nung iba yan or life verse nga ng iba yan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean your own understanding. Kaya magpe-press on, kaya magpapatuloy. Kasi, in all your ways, acknowledge Him. At anong mangyayari? He will make your path straight. That's why you will press on. Kasi alam mo, kasama mo si Lord at lahat ng dadaanan mo, mahirap man, may pagsubok man, kasama mo si Lord, hahawiin niya yan. Amen? Dumaan ka man sa may ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, di ba? Kasi kasama mo ang, parang kanta yun, di ba? Ayan, di ba? Kinanta nyo eh, di ba? When you acknowledge and when you ask wisdom, madamot ba si Lord? Hindi. Lalong-lalo na kapag anak niya. Sino rito magulang taas ang kamay? Pag nag-aas ng something, Mama, pengi akong food. Pagdadamutan mo ba? Ibibigay mo, di ba? Isusubo mo na nga lang eh, di ba? Pag naghingi, di ba? Lalo na pag tumingin pa, nagutom pa siya, no? Yung last na subo man lang ng chicken eh, kaso bago na, sige na, bibigay ko na lang. Kasi gano'n na magulang eh.
Heart niya yun eh. Ganon din ang Lord. Generous magbigay ang Lord. Sino naniniwala generous ang Lord? Kapatid, ask. Madali lang. Lalong-lalo na kapag may personal na relationship ka at kilala mo si Lord. Ano pa? Sabi ng Proverbs 2:6, "For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding." Bakit nawawala pagdating ng pagsubok? Kasi kung ano-ano ang binabasa, kung ano-anong pinipindot Sabi ni Pastor Benji, dalhin nyo ang Biblia nyo every worship celebration. Sino po may dala ng Biblia ngayon? Tingnan nyo, ilan lang? Pastor, andito naman sa may cellphone Hindi to cellphone, pero gadget din, Cellphone to Cellphone yan, hindi ang Bible. Yes, ando dun yung Bible, pero pag nalobat yan, wala. Iyak ka, kapatid. Kaya sabi ng Lord, you ask wisdom. Kanino ka mag-ask ng wisdom? Sa salita niya, go to the Word of God. Last Saturday, before ako mag-sermon sa mga kabataan, nag-share ako ng sermon. Sermon na, nagbigay pa ng sermon. Kasi last year, sabi ko, gusto namin ng leadership ng Counterflow na i-establish sa lahat ng kabataan na magdala ng Bible, yung physical Bible. Why? Hindi dahil para props. Para pag may tinuturo yung mga leaders at si pastor, i-check nyo, tama ba yung sinasabi ni pastor? And right after that, pag-aralan nyo weekdays, yung tinuro ng pastor o ng leaders, para nang sa ganon, yun yung magiging guide ninyo. Siyempre, sabi ko, hindi lang sa youth. Ilagay natin din sa worship celebration. Okay lang ba next Friday, dali natin physical Bible natin? Yun sinabi niya yan sa Lord hindi sa akin Amen ba? If we want to press on and continue to the Lord, dalhin natin yung salita niya. Hindi lang dadalhin, dapat halata daw, dapat kita daw sa buhay natin. Bakit? Pag may dumating na pagsubok, hindi ka iiyak agad. Kasi alam mo, confident ka. I have the Word of God. Plus, kasama ko ang Lord sa puso ko, hindi ako kinakabahan, hindi ako matatakot. Dumating man ang temptasyon, di ba? Dumaan si Satanas, sa may form ng babae. Salita ng Lord ang pangahawakan ko, di ba? Di ba? Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kasi kasama ko si Lord. Kaya hindi ka kakabahan. Hindi ka mag-worry. Hindi ka ma-stress. Hindi ka ma-depress. Tingnan mo yung katabi mo, ako depress. Hindi. Kasi kasama niya ang salita mo. Listen, mga kapatid. In trials, what we need most is to escape. Most of the time, kaya tayo, nakakalungkot, mga mananampalataya, pag may trials, imbis na iluhod sa Lord, ibigay sa Lord, ang nangyayari, tumatakbo. Ayaw harapin na kasama ang Lord. Kasi maaaring siguro, hindi niya alam yung salita ng Lord, yung katotohanan ng Lord. But you know what? Sabi ni James, it's God's wisdom. You need God's wisdom. God is building you. God gives generously without shaming those who ask. Huwag ka mahiya. Lalong-lalo na kung anak ka, tumanggap ka, sabi nga, may personal na relationship ka sa Lord, you have the free access 24/7. 7 days a week. When you don't know what to do, the first move is prayer. Takbo ka sa Kanya, kausapin mo siya. Huwag ka magpanik. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka magpanik. Pag nagpanik ka, walang mangyayari. Pero pag nanalangin ka, ang demonyo nanginginig pa. Amen? Kasi alam niya. Alam mo yung katotohanan. Diba? Natutuwa pa ang Lord kasi yung anak ko alam niya kung paanong gagawin pag may trials. Yung anak ko alam niyang gagawin kapag may temptation. Kahit pa kaharap niya yung demonyo. Kasi yung katotohanan ng salita ng Panginoon ang nagre-remind sa kanya. Nababalik ako sa salita ng Lord. Kasi ito ang Diyos na kilala ko. Ito siya. At ito rin ako. Yung identity ko nandirito. Sabi ng Lord, victorious ako. Amen ba? O ba't ka Yes, palakpakan natin si Lord. Kung gusto niyo po, kay Lord John. Pag victorious ka, pag may pagsubok, tatawanan mo lang. Amen ba? Hindi mo yung iiyakan. Pwede namang umiyak, pero huwag ka dumanatiling iyak ng iyak. Di ba?
Huwag ka ma-depress. Kasi ayaw ng Lord John. God has a plan for you. Sabi sa John 10:10, He came here to give you life. Kaya ask wisdom. And ask in faith and with no doubting. Ito yung pangatlo. Be faithful to God and do not waver. Itong pangatlo, matindi to. Kasi talagang pag nakita ng demonyo talagang wow, talagang solid siya. Sige, bigyan natin ng pinakamahirap na test na trial. And if God will allow it, katulad ni Job, di ba? Sige, allow mo. Kasi alam ng Lord anak ko yan. Sasandig yan sa may salita ko. Magtitiwala yan, mananalangin yan. You're faithful and you do not wave. You don't doubt God. You do not fear. No? To not waver means to stay anchored in what you know is true. And who is the truth? Who is the truth? Who is the life? Who is the way to eternal? Jesus. So pag dinideceive ka ng kaaway, pag tinatapunan ka ng mundo, yun ang gawin mo. Punta ka sa may katotohanan ng Lord. Even when emotions, yung circumstances, no? Na parang ang ganda-ganda kanina, ayos naman yung araw ko, then all of a sudden may nag-message, di ba? Huy, si ganito, ganyan-ganyan. O kaya may ginagawa ka, parang ang ganda nung ginagawa mo, project mo, or whatever sa trabaho. And then all of a sudden, biglang merong news. Nagalit yung boss mo, di ba? Parang, bakit ganun? Okay naman kami kaninang maga. Parang galit na galit sa ngayon. Saan naka-anchor? Hindi sa sitwasyon, hindi sa kaaway, or hindi sa katabi mo. Kasi madidisappoint ka rin ng katabi mo Naka-anchor ka sa Lord. Hindi rin sa emotion. No? Naka-anchor sa katotohanan, sa salita ng Lord. Sabi ni James, not circumstances, but in the Word of God, so that you will experience joy. Sabi ng Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Kaya hindi ka mag-waver kasi alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo at sinundan mo, Joyce Ann, ay faithful. Amen ba? Joy Ann ba? Baka mamaya mali na pagkabasa ko. When prayers go unanswered, stay faithful. Bakit parang ang tagal? Bakit parang wala naman answer si Lord? Ang tagal na, Lord. 3 years na. Wala pa rin si Mr. Right. Bakit 4 years na, Lord? Wala pang promotion, Lord. Stay faithful. When life doesn't go as planned, don't waver. Be faithful. Stay faithful. Press on. And when temptation hits, eto mga kapatid, wag iskapo, wag tatakbo papalayo sa Lord. Choose obedience. Press on. Meron pong video. Gusto ko pong panoorin before po tayo magtapos. Olympics po ito, 1992. Kung kailan niya po si Derek Redman. Hindi nagpi-play, kapatid. Ayan. Ayan. Siguro yan sa inyo na napanood nyo na to, no? May sound dyan, kapatid. I think 100-meter dash run ito. So, planado, no? Oops. Ayun. Planadong-planado to. Talagang confident na kasi running for gold medalist siya At alam na ng mundo rin kung ano yung quality nung run niya, yung performance niya. But look at what happened. Ayan. Wala na tayong oras. Okay. Ayan. By the way, ito po ay sa Olympic, no? Habang wala yung
siguro ako na magnanarrate. So tumatakbo na si Derek Redman, no? So 100 meters race, no? Wow, merong ano rin, ano? And then all of a sudden, in the middle, nagkaroon siya ng tour sa kanyang, dito sa may hita, no? Yes. And ito yung nangyari. So, masakit, hindi na siya makapagpatuloy. Akala ng mga tao, gi-give up na siya. But look at what happened. Ayan. Dahil determined siya, he pressed on. He continued. And look at what happened. Habang tumatakbo siya, actually, umaan na lang siya, no? Merong isang tao sa likod. Yung tao po na yan, tatay po ni Derek. Sinamahan si Derek doon sa takbo niya. And ito yung sabi nila. Ayaw niya na. Pero dahil gusto pa ni Derek, o sige, dahil gusto mo, sasamahan kita. Well, they finished the race. What's the moral of the story? Derek Redmond didn't finish first, but he finished faithfully. Mga kapatid, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod at anak ng Lord, hindi po lagi smooth sailing. Tama po ba? Pero I'm telling you, hindi man madali, may pagsubok man lagi. Pero sabi ng salita ng Lord, tinapos ko na. It is finished, tetelestai. Ang gagawin mo na lang, lakaran mo, takbuhan mo katulad ni Derek Redmond. And kapag nahihirapan ka, and ando doon ka na sa may point na gusto mo na mag-stop, sabi ng Lord, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Sasamahan kita. May pa ba? Oh. Sige. As a response, sorry nag-ano tayo ng time. Merong isang song na gusto ko pong awitin sa inyo. And if you want to worship the Lord as a response, join me. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, salamat po Lord sa mensahe ngayong gabi. And as we worship you Lord, as a response to this song Lord, may your name be glorified. Verse 1, kapatid. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Ang sabi, gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya mga kapatid. Tayong lahat ay manalangin. Lord, alam po namin na sa bawat araw, may kanya-kanya kaming kinakaharap, Lord. Pero sinabi ng iyong salita, Lord, we will continue, Lord God, and we will press on. And katulad, Lord, ng awit, Ama, ito yung prayer, Lord, namin, Lord, bilang mga anak mo, bilang mga lingkod mo, na hindi po kami, Lord, manghihina, hindi po kami, Lord, bibigay, Lord,
Hindi po kami, Lord, mag-quit, but Lord, we will continue, Lord God, sa aming journey, Lord, sa aming paglakad papunta sa inyo. Alam po namin, yung tumawag po sa amin, Lord, ay faithful. Yung tumawag po sa amin ay makapangyarihan. Yung tumawag po sa amin, mas malaki sa mga problema kinakaharap namin. Lord, muli, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, Lord. Patuloy kang maghari, Lord, sa buhay namin. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang gabi po sa bawat isa. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang ibigay. Press on.